Tayo po ay manalangin. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na may kapamahalaan sa lahat, sa iyo namin iniaalay, Panginoon, ang papuri at pagsamba sa bahay-sambahan po na ito. Panginoon naming Diyos, narito kami upang patuloy na masiyasat ang aming mga isip at puso. Maihanda kami para sa mga darating pang mga araw, iyong luluubin ipagkaloob sa amin. Samahan mo kami sa buong gawain na ito. Katagpuin mo ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang banal na Espiritu na siyang katibayan ng aming pagiging ligtas ay patuloy nawa na siyang magsaliksik sa amin, magpaunawa sa amin sa tunay naming kalalagayan. Nawa, Panginoon, sa hapon po na ito, ay sa pamamagitan ng salita mo ay bigyan kami ng liwanag sa kung ano ang dapat namin, Panginoong, itakwil sa buhay na ito at ano ang dapat panatilihin at palaguin. Dalangin po namin na mula sa iyong makapangyarihang salita ay kapwa kami maliwanagan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa ay manabik at magalak, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Tinatalaga ko sa iyo ang buong gawain ng pananambahan na ito hanggang mamayang gabi sa kanilang membership meeting. Dalangin ko po, Panginoon, O Diyos, na magkaroon ng kaayusan po ang lahat. Tulungan niyo po na makaunawa ang bawat isa ng iyong mga salita sapagkat banal na Espiritu lamang ang makakatulong sa amin upang makaunawa nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. Babasahin ko po ang Ebanghelyo ayon kay Dr. Lucas, kabanatang 22, mga talatang 1 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Malapit nang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang maipagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. Last verse 6, nakipagkasundo siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Pagpalain ng Diyos ang kanyang makapangyarihang salita, makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Maraming salamat muli at ako ay first time kong makapasok dito muli sa inyong magandang simbahan, bahay-sambahan. Salamat sa Diyos sa pribilehiyo. Naisip ko tuloy, kaya ayaw pala ni Satanas matapos ito kasi napakaganda. Ayan. So, ang pamagat po ng mensahe ay ang balak na dakpin si Jesus. Ang balak na dakpin si Jesus. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos, ay nagsabi po siya ng ganito. Pilipos chapter 3 verses 10 to 11. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay
makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So hanggang sa sumapit na ang pagtatapos ng buhay ni Pablo dito sa lupa, ay malinaw sa kanya kung ano ang ginugusto ng kaniyang immaterial na pagkatao. Ang magkaroon ng malalim pang kaalaman sa kaniyang pagkakilala kay Hesukristo, patungo sa lalong pagkakaroon ng mataimtim na relasyon kay Hesukristo, sa pag-asa na maranasan ang kapangyarihan ni Kristo upang maging kaisa sa pagiging kaisa niya sa kahirapan at kamatayan ni Kristo, ay maituturing pa rin itong pakinabang sa paningin ng Panginoon. Mga kapatid, ito rin ba? O ito pa rin ba ang ginugusto ng ating espiritu ngayon? Sapagkat kung hindi ganito ang pagkaunawa natin sa pagkatawag sa atin, una sa ating kaligtasan, pangalawa sa ating paglilingkod kay Kristo, ay magiging madali para kay Satanas na malansi tayo. At isang araw ay matatagpuan na lamang natin ang ating sarili na nagiging kaisa na rin tayo ng mga taong ang ginugusto ay alisan ng lugar si Kristo sa buhay ng tao. Alam po ninyo ang kagalakan ng totoong Kristiyano. Na pinagaharian ng banal na Espiritu ay ialok ng matapat si Hesukristo at ang kanyang dakilang pagliligtas sa mga tao. Kung totoo talaga ang pagkakristyano natin, hindi natin dapat dungisan ang magandang balita ni Hesukristo dahil lamang sa ating makasariling pagnanasa sa mga bagay ng sanlibutan na ito. Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Mamaya may membership meeting po kayo. Tanong natin uli sa sarili natin, bakit ba ako magpapamember sa Grace Fellowship Church? Ano ba ang aking motibo? No? At gabayan tayo ng Espiritu Santo sa desisyon na yan. Sapagkat para sa mga totoong Kristiyano, ang magandang balita na ito ang tanging kapangyarihan ng Diyos upang maligtas at maipaging matuwid ang lahat ng tao. Sabi nga ni Pablo sa Roma 1:16-17, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Why? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, mga hindi Hudyo. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So mga kapatid, panalangin ko na sa mensahe na ito ay matulungan tayong magsuri ng ating sarili tungkol sa kung ano ang pinakaninanais natin bilang Kristiyano at ano ang ikinagagalak nating gawin araw-araw habang pansamantala tayong umiiral sa mundong ito. May dalawa po tayong punto dito. Ang unang punto, ang pinakaninanais ng mga pinunong Hudyo. Verse 1 and 2. Malapit nang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa.
Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Sa atin pong pagpapasimula, dito sa verse 1, ano po ang sinabing okasyon na malapit na? Ipagdiwang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ano po ba ang importansya ng kapistahan na ito para sa mga Hudyo? So kung atin pong babalikan ang pagkabanggit ni Mateo at ni Marcos tungkol sa okasyon na ito, ang ginamit ng dalawang ito sa kanilang pagkabanggit ay pista ng Paskwa. No? In Matthew 26 verse 2. In Mark chapter 14 verse 1. Ganun din po. Bakit ganun? Maaaring ikinukonsidera ni Dr. Lucas ang kanyang mga mambabasang mga Griego. Kaya ang ginamit niya dito ay pista ng tinapay na pampaalsa. Posibleng mas kinikilala ng mga Griego ang okasyon na ito sa katawagang kapistahan ng tinapay na walang libadura, kaysa sa tawagin nila ito na pista ng Paskwa. Sa Hebreo naman ay tinatawag naman itong Pesak. So ano ba ang pista ng tinapay na walang libadura o pista ng Paskwa? Ang pista po na ito ay maituturing na pinakamahalaga sa mga naunang pagdiriwang ng bansang Israel. So ang pista na ito, tuwing ka-14 ng unang buwan o ika-unang araw ng Abril, ginugunita sa pagdiriwang na ito ang paglaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Tampok dito ang hindi malilimot na kaganapan ng isang gabing pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Ehipsyo, samantala ay nilampasan naman ang mga tahanan ng mga Israelita in Exodus chapter 12, verses 23 to 27. Ano naman ngayon ang kaugnayan ng kapistahan na ito sa konteksto natin sa kasalukuyang panahon? Sinasabi po ng Diyos sa banal na kasulatan na lahat tayo ay makasalanan. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, kung may kapakumbabaan nating tinatanggap ang katotohanan na ito, ang ibig sabihin nito ay lahat tayong mga hindi pa nakaranas mapawalang sala noon dahil hindi pa tayo sumampalataya kay Kristo ay mga patay sa Espiritu. Sinasang-ayunan ni Apostol Pablo yan sa Efeso chapter 2 verses 1 to 3. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ngunit, salamat sa dakilang kahabagan ng ating Diyos sa mga katulad nating makasalanan. Pinagkaloob sa atin ang kordero ng Diyos sa anyong tao at hindi na kambing o toro. Sa Hebreo 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Napakadakila ng intensyon
ng Diyos sa idea ng okasyon na ito. Hindi lamang sa ikabubuti ng mga Hudyo, kundi para sa lahat ng sangkatauhan makakasalanan. Sapagkat sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, mahigit 2,000 taon na ang nakaraan. Ito ay epektibo pa rin sa sinumang sasampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Hindi mapapahamak ang sinumang sasampalataya at sa halip ay tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ayon sa pagkasabi, paano tinarato ng mga pinunong relihiyoso na ito ang pinakamahalagang taunang pagdiriwang na ito? Puntahan natin ang unang bahagi ng talatang 2. Ganito ang trato nila dito. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Anong katotohanan ang maaari nating matutuhan dito? At sa paanong paraan ito maaring maging totoo sa atin ngayon? Mga kapatid, katotohanan na ang napakabuti at makabuluhang intensyon ng Diyos sa likod ng mensahe ng okasyon na ito ay winalang halaga ng mga pinunong relihiyoso na ito. Ang tanong ay bakit? Sapagkat itong mga pinuno ng Israel na ito, nagpasya na patayin ang Panginoong Jesus. Naghahanap sila ng paraan upang mapatay nila si Jesus. At para maisakatuparan nila ito, ang presensya ng Panginoong Hesukristo sa Jerusalem, na tiyak na hindi po a-absent, hindi liliban sa pagdalo sa okasyon ng Pasko, ay isang naging napakagandang pagkakataon para sa kanila upang dakpin si Jesus at nang sa gayon ay mailagay sa paglilitis sa harap ni Pilato at Herod Antipas, na kung saan ay naroroon din sila ng mga oras na iyon sa Jerusalem upang dumalo sa okasyon na ito. Ngayon, sa huling bahagi po ng verse 2, ay sinabi, ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Ang tanong ay bakit? Etong mga pinunong relihiyosong Hudyo na ito, na gumagawa ng masasamang hakbangin laban kay Jesus, ay hindi nakikipagsabuatan sa kanila ang mga tao. Ang mga pinunong Hudyo na ito ay hindi lamang sila pinuno ng relihiyong Hudyo. Ang mga pinunong Hudyo rin na ito ay mga pinunong politiko na mayroong malaking utang na loob sa mga Romano. Bagay na kailangan sila, lalo na yung mga eskriba ng mga Romano pagdating sa kanilang expertise sa kautusan. Ngayon, etong mga pinunong Hudyo na ito, hirap silang makatuklas ng pamamaraan kung paano nila maisasagawa yung pagdakip sa Panginoong Hesus na hindi sila makapagdudulot ng kaguluhan at mapanatili nila ang mabuti nilang imahin na nagagawa nila ang kanilang napakasamang balakin. Anong kaugnayan yan sa atin, mga kapatid? Mga kapatid, huwag nating gamiting pantakip ang imahin ng pagkakristyano upang maitago natin ang ating makasalanang pagkatao. Uulitin ko po, huwag natin gamitin pantakip ang imahe ng pagkakristyano upang maitago natin ang ating masasamang balakin. At mas lalong huwag nating samantalahin ang pagkakataon na makibahagi sa mga gawaing pagtitipong pang magkakapatid na Kristyano para lamang makuha natin ang pinaka-pinagnanasaan
ng ating makalamang pagkatao. Isa sa problema ng mga simbahan ngayon, dami dumadalo sa simbahan. Nagkakagulo ang simbahan. Minsan hindi sa katuruan. May mga miyembro, binabantayan nila yung mga kapatid nila sa Panginoon na medyo mayroon sa buhay. Uutangan ng uutangan. Maya-maya nag-aaway na sila. Maraming simbahan na ganyan ang nangyayari. So mga kapatid, batid natin na ang intensyon ng Diyos kung niloob niyang mapabilang tayo sa pagtitipong Kristyano ay ang banalin tayo. Yun ang intensyon ng Panginoon, banalin tayo upang maging aktibo at epektibong kasangkapan. So mga kapatid, balikan natin muli ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Efeso chapter 5 verses 15 to 17. Kaya't mag-ingat kayo, tayo, the church, kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sapagkat, bakit? Puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Di ba pumupunta tayo sa church para makilala si Kristo? Para malaman din natin at makilala din ang ating sarili kung paano tayo tinitingnan at tinatrato ni Kristo? At para masunod natin ang kalooban ng Diyos. So kung mayroon man tayong pagbubuhusan ng panahon sa buhay na ito, ay ang intensyonal na pakikinig at masusing pag-aaral ng salita ng Diyos at kung paano ito masusunod ng may buong tiyaga at pag-iingat. Hindi tayo dapat nakatuon sa mga gawaing makakahadlang sa dakilang plano ng Diyos. Kung talagang nakatawid na tayo sa kaliwanagan, mula sa kadiliman, huwag na tayong magkubli pa upang muli pa, huwag na tayong magkubli pang muli sa madilim na uri ng pamumuhay. Ngayon, yung mga nasa kadiliman pa hanggang ngayon, may pag-asa pa kayo. Huwag ninyong isara, huwag lang niyo isara ang inyong isip at puso pagdating sa magandang balita ni Kristo na ipinaparating sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang matatapat na mga ngaral at tagapagturo. Ano po ang prinsipyo dito? Ang bawat balakin ng tunay na Kristiyano ay hindi sumasalungat sa mabubuting intensyon ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Ang bawat balakin ng tunay na Kristiyano ay hindi sumasalungat sa mabuting intensyon ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Bantayan natin ang ating mga intensyon. Ito ba ay nakakatulong upang lalo tayong banalin? Ito ba ay may kaugnayan sa partisipasyon na ibinibigay sa atin ng Diyos na tayo ay maging aktibong kabahagi ng Kanyang simbahan? Sapagkat alam naman po natin kung mayroon mang grupo o organisasyon na iniingatan ng Diyos hanggang ngayon, hanggang sa si Kristo ay bumalik, church yun. Church yun. Kaya bantayan po natin ang ating intensyon kung ito'y may kaugnayan ba sa pagbabanal ng Diyos sa buhay natin dahil yan ang kalooban ng Diyos? At ito ba ay may kaugnayan sa Kaniyang simbahan? Hamon
Nais mo bang magkaroon ng partisipasyon sa mabuting plano ng Diyos sa buhay ng mga tao? Gustong-gusto ng Diyos yan. Pero sa atin, ewan ko, kung tinatanggap natin ang tawag ng Panginoon na yan. So ano ang iyong panalangin? Ano ang iyong hakbangin kung gayon? At kung tayo naman ay napagtanto natin na tayo ay nagiging hadlang sa mabubuting plano ng Diyos, ano sa tingin mo ang dapat mong gawin? So kung dito sa GFC, nasa gawain ka na ng Panginoon, at pagkatapos may mga lihim kang ginagawa dyan, habang nakatingin ka sa iyong computer, huminto muna at magmuni-muni. At kailangan hingi ng gabay at patnubay ng Diyos upang maiayos ito. Dahil kapatid, dito sa GFC, hindi ka pwedeng magtagal magkunwari dito. Kasi habang patagal na patagal ang church na ito, at patuloy na nagiging matapat sa salita ng Diyos, hindi ka tatagal dito. Ito ang gusto ko sa Panginoon dito sa church na ito, faithful sa word. So point number 2, ang alok ni Judas Iscariote. Ito po yung sinasabi ni Sir JC kanina, ni Brother JC kanina. Di nagbayad ng pamasahe. Kanino ko ba naririnig yun siya? Kay Pastor EJ. Yan, sige. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12. Grabe, no? Satanas, Judas. Judas, Satanas. Magkasing Kaya nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano siyang maipagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. Nakipagkasundo siya at mula ro'y humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. So sa atin pong pagpapatuloy dito sa verse 3, sino po ang sinabing pumasok kay Judas? Si Satanas. Ayan, pakitingnan nga yung katabi mo. Gisingin mo siya. Baka pinapaypayan. Yan. Hindi po kayo nagkamaling marinig. Si Satanas po ang pumasok kay Judas. Yan. Kaya pala di siya nagbayad ng pamasahe. So ano ba ang ibig sabihin at intensyon ni Dr. Lucas sa sinabi niyang mga salitang pumasok si Satanas kay Judas Iscariote? At ano ba ang maaaring maging kaugnayan ng katotohanan na yan sa buhay ng bawat tao? So una sa lahat, dito sa tala ni Lucas, Dr. Lucas, hindi na isinama ang pagbuhos ng pabango ng Panginoong Jesucristo na binabanggit doon sa Matthew chapter 26, verses 6 to 13, and Mark chapter 14, verses 3 to 9, and John chapter 12, verses 2 to 8. Marahil, hinayaan na ni Dr. Lucas na dumaloy ng maayos yung kwento na kung saan ay nakatuon doon sa balakin tungkol sa pagdakip sa Panginoong Hesus. Ngayon po, balik tayo sa tanong na, ano ba ibig sabihin ng pumasok si Satanas kay Judas? No? Iser kumai, meaning to go in. So ang pinagmulan ng salita na yan. So ang idea niyan, kinasangkapan ang pagkatao ng isang tao para sa kanyang importanteng layunin. Alam po ninyo, tanging si Dr. Lucas lang ang nagbanggit sa pagkakataon na ito na si Satanas ay pumasok kay Judas. Sa John chapter 13 verse 2, Diablo ang ginamit na title ni John. Marahil sinadya
ni Dr. Lucas na banggitin ang pangalan ni Satanas upang linawin sa mga mambabasa na ang kamatayan ni Jesus ay hindi lamang pakana ng ordinaryong tao, kundi pakana ng dyablo na maaaring sumapi upang impluwensyahan ang tao. No? Isa sa halimbawa ng pangyayari na yan, yung kaso ni Ananias na namatay dahil sa pera. Okay? So Gawa chapter 5 verse 3. No, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? So, ang pakana na iyan ay bahagi ng kagustuhan ng prinsipe ng kadiliman na patayin ang Diyos na naging tao. Sariwa pa naman siguro ang ating tinalakay sa Luke chapter 4 na sa simula pa lamang sa talatang 1 hanggang 12 ng chapter 4 ng subukin ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo ay gustong-gusto na ni Satanas na mawasak niya si Hesukristo. Subalit, yung pagtatangka na ito ni Satanas na patayin ang Mesyas ay siya namang dahilan ng kanyang kabiguan. Minsan at magpasawalang hanggan. Sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Colossians chapter 2 verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ni Kristo. No? Saan na ba tayo? Nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga biyag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang isa pang ginawa ni Dr. Lucas sa verse 3 ay nilinaw din niya ang pagkakilanlan ni Judas Iscariote para sa kapakanan ng kanyang mga mambabasa. So, bukod pa rito ay itinala rin ni Dr. Lucas ang pakikipag-ugnayan ni Judas sa mga pinunong Hudyo na mga bantay sa templo. Malamang na ang mga opisyal na ito ng templo ay kasama ng mga sundalong Romano na mga nag-aresto sa Panginoong Jesus na makikita natin sa John 18:3. Sinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal, Romano, na padala ng mga punong pari at mga pariseo. So may dala silang mga lampara, mga sulo at sandata. Ngayon, bakit nagpunta si Judas Iscariote at nakipagkita sa punong pari at pinuno ng bantay ng templo? So, in verse 4, marahil nagpunta si Judas sa kanila dahil sa isang original niyang iniisip na si Kristo ay dadakipin sa dako ng templo bilang panimulang konsekwensya ng gagawing pagkakanulo niya kay Hesukristo. So ngayon, paanong paraan maaring nagiging totoo sa panahon natin ngayon itong ginagawa ni Judas Iscariote na pagkakanulo sa Panginoong Hesukristo? Si Judas Iscariote po ay larawan ng isang mapagpaimbabaw na tao. Mapagkunwari, ipokrito, plastic. Hindi lamang basta taong mapagpaimbabaw. Okay, kapatid, hindi lang po siya basta taong mapagpaimbabaw. Kundi, larawan siya ng isang mapagpaimbabaw na relihiyoso. Mas malala yun. Umaattend sa Bible study, umaattend sa worship service, sasama sa retreat, member pa ng church, wala naman balak magbago. Membro ng BSDU. Ano, pastor, ang BSDU?
pagkagaling sa service ng 10 a.m., pagkagaling sa service ng 1:30 p.m., BSDO, balik sa dating ugali. So hindi tayo dapat ganon. Relihiyosong mapagpaimbabaw. Larawan siya. Ano ang babala sa atin ngayon nito? Bilang Kristiyano, bantayan nating mabuti ang ating sarili. Huwag tayong magpakakumpiyansa na tayo ay matatag na nakatayo. Na madali lang, huwag tayong magpakukumpiyansa na isipin natin madali lang pala ang buhay Kristiyano sa araw-araw. Anumang oras ay maaari tayong maisahan ni Satanas. Kung hindi tayo magiging mapagbantay, maiimpluwensyahan niya tayo upang magawa niya na tayo ay kasangkapanin para isagawa ang kanyang balakin. Totoo yun. Kristiyano ka eh. May banal na espiritu ka. Hindi ka masasapian ni Satanas. Pero dinodemonyo, pwede. At araw-araw ginagawa ni Satanas yun sa atin, sa isip natin. Dinidemonyo niya ang isip natin. Lalo na yung mga tinatamad mag-devotion dyan. Kaya maaga pa lang, punuin na natin ang salita ng Diyos ang isip natin. Dahil kung hindi mo gagawin yan, may ibang magpupuno niyan. Mga balakin na labanan ang Diyos. Hadlangan ang magandang balita na makarating sa mga makakasalanang tao na dapat sana'y maligtas. Guluhin, pahinain ang simbahan ng Panginoon. Kung kaya't napaka-importante manatili tayo sa pakikinig at pamumuhay sa salita ng Diyos. Ngayon, kung tutularan natin si Judas Iscariote na may ibang interes, may ibang agenda, at hindi talaga interesado na makinig at sumunod sa salita ng Diyos, at sa halip ay nilalaro-laro lamang natin ang mga katotohanan na mula sa Diyos, tiyak, magkakaroon si Satanas ng pagkakataon na kasangkapanin ang buhay natin upang dulutan ng pighati ang Diyos. Ngayon mga kapatid, puntahan naman natin ang reaksyon ng mga pari at pinuno ng mga bantay ng templo. Dito po sa verse 5, ano naman ang naging reaksyon ng mga pari at tagapagturo ng kautusan? At ano ang napagkasunduan ng mga pinunong Hudyo na ito? Ito ang reaksyon nila. Natuwa sila. Natuwa sila at pumayag na bayaran si Judas ng salapi. Si Satanas, si Judas at ang mga ipokrito. Ayan, mga satanic triunity yan. Magkakutsabay ang mga yan. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. Anong katangian ang maaari nating makita sa mga pinunong Hudyo na ito? At ano ang babala na maaaring ipaabot sa atin nito? Tulad rin ni Judas Iscariote, sila rin ay mga relihiyosong punong-puno ng kapaimbabawan. Alam niyo po, yung salita pong natuwa dito, galing sa wikang Griego na kairo, na kung saan napakaganda ang ibig sabihin ng salita na ito. Napakaganda dahil ang ibig sabihin ng kairo ay to rejoice, to be glad. Wow, ang ganda. Kaya lamang, sobrang pinapangit.
Sobrang pinapangit ng mga mapagpaimbabaw na mga pinunong relihiyoso na ito ang napakagandang kahulugan ng salita na ito. Mga kapatid, kahit gaano kaganda ang intensyon ng Biblia, pag binabali natin ang salita ng Diyos, sinusuway natin ang salita ng Diyos, pumapangit tuloy yung napakagandang salita ng Diyos. Huwag nating papangitin ang salita ng Panginoon. Napakaganda ng intensyon ng Diyos sa kanyang mga salita. Napakaganda ang kahulugan ng salita na yan. Kaya lang pinapangit nila sapagkat ang ikinatutuwa nila ay yung mga kapasyahan at gawaing may kasamaan. Ang katangian at gawain na ito ang siyang naging buhay rin ni Judas Iscariote sa araw-araw matapos makipagkasundo sa mga pinunong Hudyo hanggang sa magbunga ang kanyang pagkakanulo sa Panginoong Hesukristo. Now, in verse 6, ano ang sinabing naging pasya ni Judas at ano ang sinabing pinakananais matapos ang pakikipagkasundo na ito? At mula nooy humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Ano pong katotohanan ang maaari nating matutunan dito kay Judas at sa paanong paraan tayo nabibigyan ng babala ng katotohanan po na ito? Ang katotohanan na ito ay hanggang sa mga oras na ito at sa mga darating pa, hindi po tumitigil si Satanas sa pagtatangka na linlangin ng kanyang mga ginagawang pagmamali, lalong-lalo na ang mga Kristiyano, upang ang mga mabubuting katuruan, makadiyos na katangian at gawain ay gamitin niya upang labanan ang Diyos at guluhin ang simbahan ng Panginoon. Mga kapatid, malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't maging mapagbantay, maging alerto, at nakahanda palagi tayong manindigan sa tamang katuruan, sa mabubuting gawain, na nag-uugat sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, isinasagawa ang lahat ng mabubuting gawain na ito na may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Tandaan natin, ang pinakatamang maiaalok natin sa mga tao ay ang magandang balita ni Kristo tungkol kay Hesukristo. Mahihirapan tayong ialok ang magandang balita na ito kung mismong ang buhay natin ay hindi naging malinaw na produkto ng magandang balita na ito. Prinsipyo po. Katapatan ng pamumuhay kay Hesukristo ang maigagarantiya ng tunay na Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Katapatan ng pamumuhay kay Hesukristo ang maigagarantiya ng tunay na Kristiyano sa harapan ng mga tao. Ako po ay naatasan mag-Bible study sa 5 sarhento at saka isang posisyon ng pulis na yun at mga bodyguard ng mayor. Binibigyan akong material. Sabi ko, willing ho ba kayong mabago itong material na ito? Kasi out of context. Pastor, salamat po, sabi ko. Kaya tuloy-tuloy ang aming Bible study. Ang problema ko ngayon, niyayaya ako doon sa Krami. Pastor, pwede ka doon? Sabi ko, hindi. So, pag naging tapat lang tayo sa salita ng Panginoon, ito yung maigagarantiya natin doon sa mga tao na kung saan magiging seryoso sila sa salita ng Diyos. So ang hamon bilang Kristiyano, ano ang iniaalok mo
sa mga tao sa araw-araw hanggang sa pagparitong muli ni Hesukristo. Balik tayo sa katotohanan na yan. Tatrabaho ka, babalik ka doon sa iyong mga ginagawa sa araw. Ano ba talaga ang maiaalok natin sa mga tao everyday? Life insurance ba? Hindi ko alam eh. Pero ang pinakagarantisado po dito ay wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Magandang hapon mga kapatid at salamat muli sa napakagandang bahay-sambahan. Purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa bagong pagkakilanlan na ibinigay mo sa amin, ang tinanggap namin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakapangit ng aming dating pagkakilanlan nung kami makasalanan pa. Kami mahihina, makasalanan, kinapupuutan at kaaway ng Diyos. Subalit salamat kay Kristo na siyang nagbigay sa amin ng bagong pagkakilanlan. Ngayon po kami ay mga kaibigan na ng Diyos, itinuring na mga anak ng Diyos. Panginoon, nawa, kung ano kami sa pagtingin mo ngayon at pagtrato mo ngayon, nawa ganun din kami mamuhay sa araw-araw. Tulungan niyo kami na sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, pagbalik sa aming mga opisina, o saan mo mang kami dalhin, makita ang iyong katuwiran, makita ang iyong pagiging makatarungan, makita, Panginoon, si Kristo sa buhay namin. Tulungan niyo kami na sa huling panahon na ito ay maging alerto kami, maging mapagbantay, sapagkat si Satanas ay hindi tumitigil upang kami ay lansihin at kami ay maisahan upang kami ay mailihis at maimpluwensyahan at magamit ang aming buhay at masira ang iyong pinasimulan sa buhay namin. Panginoon, pakaingatan mo ang patutuon ng bawat isa. Gabayan mo kami, lalo na po sa aming mga iniisip, sa aming mga ninanais sa buhay na ito. Tulungan mo kami na laging ang lahat ng aming ginugusto ay naaayon sa inyong kalooban bilang iyong simbahan. Alagaan mong mabuti ang bawat isa. Kung paanong bibigyan mo kami ng lakas ng pisikal, ganun din lalo't higit sa espiritual. Dalangin ko, Panginoon, sa darating na mga araw ng linggong ito, ay maging instrumento kami ng pagpapalaganap ng totoong magandang balita. Lalo na, Panginoon, sa mga hindi pa nagbabalik loob kay Kristo. Tulungan mo kami. Napakaraming hamon, maraming pagtitiis kaming daranasin bilang parte ng iyong pagbabanal. Tulungan mo kami na laging maging buhay si Kristo sa buhay namin. At tulungan mo kami na huwag kaming maging hadlang sa pagkakilala ng iba kay Kristo. Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Gandang hapon po.